Siguro mainam po, no, i-clarify natin na wala naman pong ghost students in the sense na wala po tayong mga hindi estudyante na na-register sa system or hindi estudyante na nabigyan po ng benepisyo or subsidiya. Now, ano po ba yung voucher program? Yung voucher program po ay programa ng DepEd kung saan binibigyan po natin ng subsidiya ang mga estudyante ng private senior high school. Okay? Ang layunin po niyan, ma-decongest po ang ating mga public senior high school. Ang proseso po niyan, i-register po ng mga private senior high school ang mga estudyante sa PAYAC. Yan po yung co-manager ng ating SHS voucher program ng DepEd. At saka naman po i-endorse ito ng PAYAC sa DepEd. Nung pong in-endorse po ito ng PAYAC, nakita po ng DepEd, napakalaki po ng mga amount. At yung usual po na isang billing lang ng isang private high school, nagiging 3. At Okay. ang mga estudyante po na kasama dito, mga more than 3,000. So medyo po naging red flag ito sa DepEd kung kaya minabuti pong i-validate natin. During the validation, nakita nga po na ang nangyari ay yung pong mga estudyanteng nakasulat ay estudyante po ng public senior high school na hindi naman po eligible sa ating programa. Yung iba naman po ay estudyante po sila ng private pero po ng ibang private high school. Hindi po nung high school na nag-endorso sa DepEd for payment. So doon po sa proseso nakita natin, nagsagawa tayo ng physical audit, nalaman natin na yan pala yung nagiging kalakaran doon po sa mga iniimbestigahan natin na mga private high schools. Na posibleng matagal na pong nangyayari? Ay, hindi po dahil ongoing pa po yung investigation, hindi pa po natin yan masabi sa ngayon, no? Ang sigurado lang po tayo ay maigting po talaga, no? Katulad ng billing po sa atin ni Sec Angara, no? Baka maaari humingi na tayo ng tulong sa NBI para mas mapaigting pa po natin yung ating investigation at malaman natin sino-sino ba tong nagtangkang kunin po yung benepisyo na dapat ay sa ating mga senior high school students. And so far, how many schools na po ang inyong nadiskubring gumagawa po nito? Yun pong mga na-red flag namin na mukhang may anomalya. So far po, meron pong 12 kaming iniimbestagahan kasi yung iba naman po, it's very possible na talagang innocent mistake lang po or error. Okay. Ito pong mga 12 eskwelahan na po ito, saan pong mga lugar? Anong region? Ngayon po dahil Apo. Ngayon po, dahil po ongoing investigation, we want to protect the integrity. We don't want to disclose yet those information. Makasisiguro lamang po kayo na sinisiguro po talaga ng DepEd na magiging patas, malinis at transparent po yung aming investigation sa isyong to. With this po, I know patuloy pa rin po o nasa gitna po tayo ng investigasyon. Pero sinilip nyo na rin po ba or nakikita nyo na posible nga po katulad ng nauna ko pong natanong kanina na may na-release po na claims para sa ghost students sa mga nagdaang school year? Or kasama po yan sa iniimbestigahan sa kasalukuyan, Yusek? Batay po dun sa aming preliminary investigation, doon po sa school year 2023 to 2024, dahil nga po nagsagawa kami ng validation, marami po kaming nahagip, more than the 12 schools. Katulad po ng sinabi ko kanina, nahagip siya in the sense na hindi po siya nabayaran. Yung iba po dito, hindi naman po masasabing fraudulent. No? Pero nonetheless, nahagip po natin siya. Yun po nakita namin na may badges of fraud, yun po yung iniimbestigahan namin ngayon para po malaman namin kung ano ba ang tama o kaukulang kaso na isasampa namin sa lahat po ng individuals na involved po dito. Yun nga po, yun po yung susunod kong itatanong, ano yung haharapin ng mga private schools na makikita pong talaga pong gumawa po ng ganitong panlilinlang. So magandang tanong yan, Cheryl, no? Alam nyo,
dun sa dokumento pong isinasabit na sa amin ng mga private school, meron po sila dong statement under oath na pinapatotoo po nila lahat ng information. Yeah, oho. So sakali pong mapatunayan natin na may falsification at meron po silang intensyong mag-defraud sa gobyerno, ay sigurado pong meron pong admin at criminal case na may isasampa po sa kanila. Kung kaya nga po naghahanda ang aming legal team para po talaga maisagawa ang mga dokumento at proseso para po maiusad po natin yung pagsasampa ng kaso laban sa mga taong ito.